May bagong motor ang Skygo. Tara, baka magustuhan nyo. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 Medyo hindi natin nakilala itong si Skygo Blink 125. Akala ko'y bagong unit po ng Skygo kasi naka-attract po talaga ng gusto sa akin yung kanyang bagong kulay. Iba talaga kapag kulay blue, di ba? Sa kulay ng kanyang store. Karoon lang po ng konting pagbabago sa kanyang kulay, pero ito pa rin po yung dating nilabas nila na Skygo Blink 125. Okay, nandito po yung mga naunang lumabas. Siguro na-review natin to mga 3 years ago. Ang available na kulay po dati, ayan, medyo dark blue at saka isang red. Pero ito po yung ripo na, ha? Kaya ngayong 2025, ito na po ang itsura ng bagong Skygo Blink 125. Dalawang kulay po ang available dito. Ito nga pong blue, meron din po itong kulay white. Dito na po kayo sa kanyang presyo ngayong April 26, 2025. Ganun pa rin po, walang nabago sa kanyang cash price. 62,000 pesos pa rin po kapag cash price. Pero maganda ho dito, naka-promo sila. Naka zero down payment po, ayan, straight monthly na. And then ito sa kanyang pang 36 months na installment, 2,770. Then may rebate po silang 200 pesos. Alam ko mas mababa po ito ng konti dun sa naunang labas ng Blink na 125. Pag tinitigan nyo po yung kanyang lighting system, wala po siyang tinularan mga riders. Unique design po ito ng Skygo. Parang ADB ng Skygo. Ayan, ganyan din po ang kanyang headlight. Unique din, walang kaparehas. Balik po tayo dito kay Blink. Hindi po siya all bulb lang mga riders. Ang nakabulb po sa kanya itong kanyang turning signals na parang mata, di ba? So dito po, pag tititigan yung mabuti, meron po siyang diode sa loob. Ayan, LED po itong kanyang headlight mismo. Maganda ng shape, di ba? Para may pagka-triangle yung kanyang shape. Then nakabagay po yung kulay na ginamit dito na kulay black sa kanyang fairings. Then ang tingkad ng pagka-blue niya pero malamig sa mata, di ba? Ang ganda rin ng forma ng kanyang over ng handlebar. Bagay na bagay yung kulay talaga. Maganda ang pwesto ng kanyang turning signals para siyang mata dito sa taas. Ine-expect ko dito po siya nakapwesto sa baba pero buti dito po nilagay para visible po sa ating mga makakasalubong. Pero dito po sa kanyang taillight, all bulb po ang ginamit mga riders. Mula po dito sa kanyang stoplight hanggang sa kanyang mga turning signals. Pero bumawi naman siya pagdating sa forma ng kanyang taillight. Kita nyo yung shape ng kanyang buntot, oh. Naka-carbon fiber pa siya dito sa taas. And then, yung kanya pong grab bar, ganda, may rubber na sapin kaya hindi sasakit ang ating kamay kahit mahigpit ang ating pagkakahawak. At maganda, may distansya siya, hindi masyadong dikit sa fairings. Maganda kasi kapag may rubber, hindi madulas. Kapit na kapit ang kamay natin at buo siya. Then ang haba po ng kanyang rear fender. At quality po yung kanyang plastic, oh. Flexible plastic naman siya. Naka-carbon loady rin yung kanyang rear fender. Pero sa totoo lang mga riders, may similarity siya sa Honda Beat pero mas nagagwapuhan po ako dito. Lalo na dito sa kanyang telescopic fork na front suspension, may rubber boot. Kaya lalo siyang maging maangas ang datingan. Okay, dito po sa kanyang front tire, ayan, hindi naman nabago. Ganun pa rin po ang sukat. 80 by 90 by 40. At ang gusto ko rito, tubeless na siya mga riders.
Banshing brand po. Siyempre, alam naman natin, China po talaga gawa ang Skygo. And then kahit walang decals po yung kanyang mag wheels, hindi naman siya boring tignan kasi kita nyo, naka-chrome po yung kanyang mugs dito sa side. And then naka-glossy black naman po dito sa gitna niya. Then dito sa kabila, maganda yung kanyang single disc, malapad, laki. Meron po siyang dual piston caliper. And then dito po sa rear tire, bahagya pong malaki ang size niya, 90 by 90 by 14. Single-sided shock po sa kanyang rear suspension. Pero ang ganda rito, parang ang bulky ng kanyang sukat, di ba? Then stainless na rin siya. Sa kanya pong rear brake, although drum lang siya, pero maganda yung kanyang setup. Naka-inverted siya. Kaya pag mag-a-adjust po tayo ng ating drum brake, hindi na tayo masyadong mababa. Ayan, tamang-tama lang. And then sa mga nagtatanong po, ganun pa rin po ang klase ng kanyang CVT. Dito po GY6 engine po siya. At ito ang gusto ko sa kanya, di ba? Yung iba, kalimitan tinatanggal na yung kickstarter. Pero dito, ayan pa rin siya mga riders. And then wala namang kill switch sensor yung kanyang side stand po. And then ang kanya pong center stand, ang lapad. Saka medyo mataas siya. Kaya kung magpapalit po tayo ng matabang gulong, tingin ko pwede pa po dito hanggang 110 o 120. Kaya alanganin na 120, 110 lang siguro. Sa kanya pong design ng decals, napansin ko hindi siya binago, di ba? Pero nagdagdag naman po ng ilang stripe dito na combine po ng gray or silver at saka kulay red. Dito po sa kanyang side, ayan, kapareha lang po yung design dun sa bandang likod. Then nandito po yung kanyang brand na Skygo na reflectorized din po yan. Dito sa kanyang stock na muffler, ayan, tamang-tama lang yung sukat niya. Hindi naman kahabaan, pero may pagka-bulky rin siya. Then yan, naka-laser print po yung kanyang brand na Skygo dito sa muffler. Plastic po ang kanyang heat guard na naka-carbon load din na rin mga riders. And then maganda po, stainless ang kanyang ginamit na bolt. And then medyo malalim na yung kanyang elbow kahit walang shield o protection, okay lang. Then no problem pag sa pag-change oil. Mabilis lang kasi open siya. Kailangan lang natin ng embudo. Meron po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then sa gear oil naman po, capacity po niya ay nasa 110 ml. Sulit pagdating sa kanyang footrest, hindi siya tinipid mga riders. So, ang ganda ng kanyang rubber. Para na rin siyang iisa lang pero combine po siya ng aluminum at rubber. Buti, bukas na siya. By the way, ito po ang susian niya sa kanyang underseat storage sa left side. Check natin yung kanyang stock na upuan mga riders. Okay, single tone lang po siya pero parang mas premium ngayon. Yan ang kapal ng kanyang seat cover. Tapos akalain mo madulas siya pero hindi po, makapit siya sa ating palad eh. Then dito sa tabi, yung kanya pong brand Skygo, naka-print po siya, hindi po siya naka-embroid. Kaya meron naman siya rito single stitch sa tabi. And then yung kanya pong lapad, kaya makitid lang siya mga riders. So. Then yung shape, tama-tama lang yung kanyang tabas. At malambot din yung kanyang foam. Hanggang dito po sa back rider seat. Dito naman po sa kanyang U-box, medyo malapad siya, pahaba. Pero wala pong kasyang helmet dito tingin ko. Siguro helmet ng bata yung maliliit. Pero tamang-tama lang po itong size na to para sa mga gamit natin. Halimbawa yung mga documents, kapote, motorcycle cover, or mga tools. Sa kanya naman pong fuel tank capacity, wala rin na bago, 5 liters po siya. At ang maganda po dito, pagdating sa fuel consumption, kahit siya po ay carb type pa rin, sa manufacturer's claim po, nasa 41.7 kilometers per 1 liter. So, tipid pa rin po yun mga riders. Although, hindi pa po tayo nakakagamit ng Skygo Blink, pero alam ko po sa gantong 125cc na naka-carb type, maaabot po ito ng 85 to 90 kilometers per hour sa kanyang top speed. And then, dito naman po tayo sa kanyang gulay board. Pansin nyo, malapad siya, oh. Hindi siya yung pakitid na ganon, pa-sexy. Siya talagang ginamit niya yung space. Malapad siya. Hindi kagaya dun sa Beat, medyo ang kitid, di ba? Maganda naman dito, makakapaglagay pa tayo dito ng gamit or bag. At hindi na natin kailangan maglagay ng mating kasi magaspang na po siya mga riders. So, kaya na lapat, kasyang-kasya yung bag dito. And then meron din naman siyang pocket magkabila. Medyo maliit lang po dito sa kanan at dito po sa kaliwa malalim. At ito na po yung kanyang USB ready na charging port.
Tama naman kasi yung iba dito nilalagay sa kabila eh. Mas favor ako dito sa kaliwa kasi makakaabala yun sa ating ignition eh. By the way, yung kanya pong ignition ay may shutter key lock para protection sa mga nagdidistrong ka saka sa tubig na rin. And then dito po sa gitna, meron po siyang utility hook. Sana nalagyan na din dito sa isa, di ba? Basta maganda meron dito. Pero wala po siya mga riders. And then pure analog po ang kanyang meter display. Kitang-kita nyo naman yung arrangement niya, organized. Dito sa taas, pabilog nga po. Ayan yung kanya pong speedometer. And then nasa gitna po yung meter ng odometer. Okay, hindi ko alam kung meron ditong pero wala dito. Dito sa pinakababa, ayan yung kanya pong fuel indicator. And then, siyempre yung mga bulb po siyang turning signal sa magkabila. Okay, sa switches and button po niya, ang linis. Parang wala siyang button kung titignan nyo kasi pure black siya. Okay, yan, maganda yung kanya pong high beam, low beam sign kasama na yung passing light. Matuto po tayong gumamit ng passing light pag tayo po ay o-overtake o may makakasalubong na pagmamadali. And then, turning signals, horn, at dito sa kabila, meron pa rin pong switch yung kanya headlight, DRL at switch off. And then, electric starter push button. Nga pala, mga ka-riders, dito po nakapwesto yung battery ng Skygo Blink 125. Okay, magiging komportable ba tayong mga average height na Pinoy rider? Ang Skygo Blink 125 po ay may curve weight na 115 kilos. And then 760mm lang po ang kanyang seat height. So mababa po ito mga riders. At nasa 147mm po ang kanyang ground clearance. Sinide stand natin na malaki pa rin siya tignan. Kala ko bababa siya pag sinide stand. Pero ito, para na rin siyang kasukat ng Honda Click, diba? Sa size niya. Bukat na natin ha. O, kita nyo. Mababa po talaga mga riders. So, tayo dalawang paa lapat. Kahit nakaupo, ayan, dapat pa rin ang dalawang paa. So, komportable po para sa akin to mga riders. So. Then yung distansya po ng manibela sa ating mga braso, tamang-tama lang din. Kahit short rider tayo, tingin ko saktuhan din sa atin to. Then sukat natin yung floorboard. Nakita nyo medyo malawak pa naman siya. Yan sa kabila. Maganda rito, ang laki ng distansya natin sa pocket. Oh. Kadalasan po kasi yung iba dumidikit na sa pocket. So ito, nagawan pa rin ng paraan na medyo malapad siya, mahaba. Then pagliko sa sharp curve, yun lang eksaktuhan lang sa ating hita or tuhod yung kanyang handlebar sa turning radius. Hindi naka-upright po yung kanyang manibela, pero hindi naman po siya pasubsob mga riders. Then sa kanya pong rear brake na drum, diba, lakas ng brake niya sa likod. Ganda ng kapit. Para na rin po siyang disc brake sa likod, pero drum lang po siya mga riders ha. And then sa kanya naman pong front brake, okay, mas malakas po syempre ang disc dito sa front brake niya. Okay, ito na, testingin natin yung kanyang rear suspension ha. Wow, para tayong may malaking spring sa gitna, pero single-sided shock po siya. Nandito po sa left side yung kanyang shock absorber. Kaya kita nyo yung body niya, diba? Ang lakas po bumounce, hindi siya maingay, hindi malangit-ngit, walang lagutok. Napaka-komportable po ng kanyang shock absorber. Ine-expect ko, hindi eh. Pero ito, parang ayoko nang tumigil ng kakatuyan. Ang sarap po niya mag-bounce talaga mga riders. Diri si Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, natabay di nataangay, maglangay diri taangay, musakay siguradong makasabay. Skygo ang pilia, patok ini sa masa. Di ta mabalaka kay kompleto ni sa pyesa. Affordable kaayo ang gaabag sa negosyo. Di ta maperwisyo, Skygo sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makabuslot sa bulsa. Di permi pahina, Skygo na sulayan na. Diri si Skygo, ang motorsiklo, kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo.
Siyempre, ganun pa rin po yung kanyang engine specs. 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Air-cooled po ang kanyang cooling system. And then, carburetor type pa rin po ang kanyang fuel supply system. 125cc displacement, maximum power of 9 horsepower at 7,500 RPM. And 8.5 Newton meter of torque at 6,500 RPM. Kaya wag na po kayong bukurat-kurat dyan. Pasyalan nyo na po ang pinakamalapit na Skygo brand sa inyong lugar para makinatis niyo po siya na mas malapitan. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po. Ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo. 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 Diri sa Skygo, no.